Happy Wednesday na mga higalag mga kaigsunan kon midweek. Ato ang balikon ato ang memory text no this week. Exodus 3 verse 7 ug 8 ang KJV nga version. Nagkanayon. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their tax masters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Exodus 3:7 og 8 ang KJV nga version. Maka na ato ang memory text this week, no? So welcome kita sa ato ang pagpamalandong. Sa ato ang Tolomanon Bible Study on a Lesson, a study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will Gospel Sahib Theology Edition kat 7 parts. Atong textual audio sa na ito nga presentation. So ani anak kita sa ato ang unang bahin, ang Lantaw Calendar. Sa ato ang introduction start, no? So i-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza. Wednesday, July 9, no? Makita atong pizza Wednesday, July 9. Ngayon yung mga gabitay diha nga mga kalendaryo, makita atong pizza naka-blue. O niya naka-center siya sa ato ang semana, no? Ang Wednesday, July 9. Og mao gihapon ato ang Wednesday karon, no? Adunay 5 ka Wednesday sa ato ang July nga bulan. Og diri paghihapon kita sa ato ang first quarter nga moon nato nga semana, no? So, diri kita sa ato ang Google Calendar. I-open inyong mga Google Calendar. Makita ato ang pizza. Gilingin na, no? July 9. Sa kanan na ato ang mga Lantaw Calendar. Bantay panahon na dayon kita. Sa ato ang bantay panahon sa lokal, national o ang international, no? Sa ato ang Atlantic, Pacific, ato ang the storm and hurricane updates. So sa ato ang lokal, ang high nato nga temperature karon, uy high, wala lagi kuan. Walay warning, gikuha ang warning. High nato 33 degrees Celsius, ang lowest 24, kaulapan cloudy. Aduna kita yung sumada total nga precipitation 30%. So galaw kita sa ato ang adlaw. Ato ang dawn 5:02 AM sa atong letter light, no? Og sunrise, uy dagan sunrise. 5:25 AM na gyud. Ato ang letter dark, guys, tinan ni sila, no? 6:02 PM. O niya ang dusk 6:24 PM. So nausab ato ang sunrise. Ato sa ato ang alarm clock, no? Ato ang sunrise niro kog 1 ka minuto 5:25 PM. Save.
Sunod diri kita sa ato ang wind situation. Uy, kusog mo lang hangin karon. Anya na lang nato ibalita no ato ang hangin karon. Kay kusog kitag hangin karon. Bueno, largo kita sa ato ang wind situation no, ang atong hangin nga hangin 18 km per hour light. Sumasi ang dagan sa atong hangin karon 8, 10, 11, 13, uy 13 na unya, alas 10, alas 11, unya sa alas 12, 14, ala una 16 km per hour. Ato ang high dito gihapon sa alas 2 no, atong high nga temperature hangin 18 km per hour. Tapos alas 3 14 km per hour. O niya sa alas 4 13 km per hour. Alas 5 10 km per hour. Og sunod nga mga oras ang 8, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3 balik ugma no sa alas 7 ang hangin nga 3 km per hour. Sumaka na atong galaw sa ato ang hangin. Galaw kita sa ato ang tubig. Sa ato ang tide forecast. Sa ato ang Wednesday no. July 9 ato pa siyang i-rephrase. O ganiyan nato ang tide forecast no, sa high tide ug low tide. Tulo man low tide, high tide, low tide. O ayang oras AM, PM mo isa ra ka PM no. So low tide siya 0.72 meters, 2.36 feet no sa ato ang gaina sa kadlawon to 22 AM. Pag mo high tide siya sa alas 9 sa buntag unya no 8:36 AM 1.65 meters, 5.41 feet o habog gihapon iyang paghay ha. So amping-amping gihapon sa karagatan. Sa ato ang nangaligo diha kay 5.41 feet ang iyang habugon sa tubig sa alas 9 no nga mga punto alas 9:36. So low tide siya sa hapon 5.29 PM 0.5 meters, 0.16 feet. So mao kana ato ang tide forecast sa galaw sa ato ang tubig no. Sa ato ang high tide, low tide or low tide, high tide. So balik kita sa ato ang hourly nga forecast nito nga ang excessive heat nga warning. Kay 33 degrees Celsius atong high karon, ang lowest 24, kaulapan cloudy. So ato ang total no nga
30% precipitation. Sa karon nato nga temperature 28 degrees Celsius. Og sa alas 8, 28 degrees Celsius na kuno precipitation 20. Alas 9, 29 degrees Celsius. Alas 10, 31 degrees Celsius. Alas 11 sa dool nga udto 32 degrees Celsius. Ug sa alas 12 32 degrees Celsius with 30% precipitation. O 30 ra pod no atong high nga temperature. Ang alauna no ang 33 degrees Celsius ug naapod siya 30% precipitation. Sa ato ang alas 2 alas 3 32 degrees Celsius ug sa alas 4 31 degrees Celsius sa hapon. Alas 5 30 degrees. Alas 6 29 degrees Celsius with 20% precipitation. Ato ang alas 7 alas 8 20 to 27 degrees Celsius. Sa alas 9 27 degrees Celsius na kuno precipitation nga 20%. Atong alas 10 alas 11 26 degrees Celsius. Taman pa siya sa alas 12 ug alauna ang 26 degrees Celsius. Tapos sa alas 2 25 degrees Celsius ato ang lowest dito may gayon sa bukas nga ugma kadlaw no. Sa alas 3 alas 4 alas 5 ang 24 degrees Celsius sugaton kuno sa precipitation niya na pod nga mga oras nga 30% precipitation. So mao kana ang ato ang temperature no precipitation nato nga updates. Walang ta kita sa ato ang Pag-asa, wala na may advisory diri ano. Katong southwest monsoon, wala na po nila gibutang. Ang si Bising, wala na diri si Bising. Baging Bising. O nakita nato na diri ilahang temperature sa atong Metro Manila. 31 degrees Celsius ang lowest, 27 degrees Celsius. Na kuno'y light rain nila dito ano. So maadto na kita sa ato ang portion nga the storm no and hurricane updates. Duha ra man pud ni ang kuan nga hilis ang uban. Sa ato ang Atlantic Pacific no international nato nga the storm update kon hurricane. So si Danas, napagihapon si Danas, dito gihapon siya madanas sa China no. Tropical storm siya nga category TS. Iyang propagation 11.2 km per hour. Max wind 40.3 km per hour ug ang max gas 93 km per hour. Ang pressure 994 MB. So mao kana si Danas. Simon dito man ni sa Atlantic Simon no. To agis dagat nagtimpasaw. Tropical depression na lang siya. Iyang propagation 17.9 km per hour. Wala na, pahilis na ni. Kay max wind wala na. Max gas wala gihapon. High pressure 998 MB. So man kita sa ato apong pag-update diha sa ato ang kining the storm nato nga update. Serap na kita sa Israel nato nga portion no. Unsay atong mga entry sa ato ang mga taga Israel.
Bueno, diri kita sa atong pagsilip sa Israel kang kabayan. So yang ipakita diri ang lupain sa Enkerem, the birthplace of Saint John the Baptist. Oh, birthplace ko ni John the Baptist. Ito pang bisita ni Maria, no? Ay, gibalik ni kabayan ng Palm Sunday. Dugan mo kayo ni sa konman ni 2024, no? Nga kuan senaryo or sa 2025 day gihapon, daghan day gihapon. So nagyari sila balita sa third temple, oh. So picture ni kabayan. Today, a replica made of solid gold worth millions stand near the western wall. Uy, hala. Goods. When Jerusalem, walking to be placed in the future third temple. Ay, kanang hanuka nga dako kayo nga gold, no? Ang gahimo ko man gid sila ni ano. Siloam Pool. O, gi-update ni kabayan ng Siloam Pool diri. Wala na may tubig. Ang Siloam Pool. Kedron Valley. Uy, mag-landslide nagkuan mga building. Wali niya. Kaya iba ba mga building man. Brag pa kuan ba pa Palaum, no? Pero na yung mga building, oh. Mga balay-balay nga mga Jerusalem stone. Yung panggamit. Sila mahadlok ka na mga landslide na. So kang pastor kita. Kasi update kang pastor. What the first word that comes to mind when you hear Israel? Uy, first word ko, no? So mao kadto no nga flowing with milk and honey. Daghan man to siya. Nagkuhan na si pastor. Israel is beautiful. City of Haifa, na may heart nga kuhan. Natumbang heart para sa picture, oh. Amang mga tao, may mga tao. Nindot nga lugar, no? Overlooking mga building pag yun, sa Haifa. Basing high, no? Kay high siya. Haifa. Sa kan travel vlog, dito pa maghihapon sa kuan. Kanang Sea of Galilee. Baptism site of Jesus, adto nila Jordan. Uy na siya mga far view. Amuro naman yung tourist na yung baptism site. Kaya yung color sa tubig ko green. Hinlo na nung inatiman na kaayo. Pag nagbaptism mo, na nagbaptism mo. Jordan, no? Sa kanal na itong update sa itong Israel, sa channel kita.
So ay ato ang nightly series, nakita yung nightly series gahapon no ni Pastor Raymond Cabardo. Are you ready to cruise? Sa kanila atong update sa ato ang channel, atong kakanalan kadalanan sunod na no ato pa siya pag sabaybayan ang mga area nila unya no. So maghahanay na dayon kita para dira pud kita mahuman. Welcome na kita no sa ato ang pagpamalandong sa third quarter this year. Lesson to kita over 13 ang series na to, The Morning Boost. Ug ato pagkatun-an ang 4 excuses sa ato ang pagtuon sa Wednesday's marathon lesson karon, LOD. So kung naka mo sa atong website nga spiritstar2022.blogspot.com, atong yesterday's episode ay wala man na pa-star no. Magatuon dayon kita sa ato ang pagpamalandong. Tulo ka Sabbath school ug tulo ka devotional ug adlibs. Og na-link nato diri sa atong website no, ang Spotify account natin. Kung yun na-click mo dito sa ato ang platform. Sa atong Anchor na dito ang i-click ang ato ang Spotify no. Kung i-click atong Spotify, subscribe and follow. Tapos na YouTube app natin. Kung yun ang i-click mo dito sa ato ang YouTube account, subscribe and follow na ihong para sa atong list. Welcome kita sa paghanay sa July 9, Wednesday. So ato ang first part na to, atong Steward Safe nga devotional. Mag-emphasize kita sa title nga Giving Connects. Uy, na may 24 diha no. So makakatunga kitag basa diha sa English. Tapos atong second part, atong YouTube channel sa atong Desire. Atong Desire of AJs, mabura po no, kay tulora kita ka paragraph karon sa pagpadayon sa ato ang chapter 35 peace be still. So ato ang verse pages pagkabasaon DA 337.1 to DA 337.3. Uy, butang siguro nato ang pages gyud sa kanang mahuman iyang verse pages no, dili lang sa kada chapter kundi full chapter na gyud nga mahuman ang book kibali book end no nga chapter niya ato siyang ibutang no para makakuan nga nangatunga na kita, naka 3/4 na kita no, naka 1/3 na kita no. So ato na siyang ibutang sunod sa ato ang noted na kitay noted sa chapter og napoy mag-isli nga noted nga starting book o niya end book nga pages no. So magabasa kitag tulo ka paragraph unya. Sunod, ato ang third part, atong devotional for all, baka malimot ta. Let's wait for gate sa July 9. Nabutan sa iyang istorya manili. Mate Michael Belena Chikowski. Oh, si Belena Chikowski, unsay naa sa iya diha no.
So ato na siya banahon niya no, yando man yung mga libro kay rong spelling na kasagaran sa ato ang mga napaskill sa ato ang display. So mao na atong mga devotional nga anaay. Sunod mga sabat call kita. So ato ang sabat call. Kaya atong mga devotional first, second ug third na itong part. Mga sabat call ang fourth nga part, fifth ug sixth na itong part. So now na ito ng fourth part. Ang sabat call sa itong Enver, senior, youth, young adults sa itong mga professional. Atong third quarter, the book of Exodus. Ang lesson 2 na to, trying your own way nga series. O ato pagkatunan karon sa Wednesday. Sa July 9, gititulan depending on self-invite nga portion. So na ato ang Enver, sunod ato ang cornerstone connection. Sabat call sa ato ang mga junior youth nga brag mahamtong. Atong third quarter nga team, the Jesus Walk. Ug ato ang lesson 2 nga series, Can I Get a Witness? Ato pagatunan sa Wednesday oy punchline malay kita no. Read to passages ko no in punchline. Mabalikan na automatics to atong ipang tunan. Malago kita sabat call sa ato ang mga hamtong atong 6th part no. Atong third quarter nga team Exodus ug ang iyang long nga title Exodus Journey to the Promised Land. Atong series nini nga semana sa lesson 2, the burning bush. Ato ang pagatunan sa Wednesday ang mga rason no sa July 9 for excuses. So mao na kana atong mga hanay nga ato ang mga pagatunan. O kini atong mga paghanay pagtuon gihatod ka nato sa atong manubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit. O giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10. Atong small group sa youth ang Power of 70. Ang TMI, total members involvement, personal ministry, Tix Gospel Dili ug ang LAM, Lego Baptist Missionary and Praises. Gi-prepared kini sa itong makahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato pasalamatan, magaham nga Diyos, nga nihatag sa kahigunan, nga padayon paghihatag pamlandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong. Ayang pulong may gahum, atong kalanon, bread of life, living water, source of life, the God of love and justice. Atong precursor of prophecy ug ang komendante sa ato ang Exodus kon the Exodus. Sa atong ibalik ang himaya ug tungog no sa atong pinagagamhanan nga Diyos no sa iyang pagka mahigugmaon ug sa iyang pagkadalaygon. Og ato asad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsuonan kay sila atong mga contributors no, ato mga collaborators katong please, atong followers, likers, mga subscriber, sila atong tig like, atong tig heart, tig tag, tig mention, tig share, makakapian peace atong mga video link, makasave sa video, makareview sa video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook, live na to sa ato ang YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast sa atong Spotify, on sa YouTube Music no, sa ato ang podcast, og ang downloadable link nato nga MP3 files ug ang high MB
sa ato ang FB. So ato ang process no nga pagahimuon ang ato ang scripting sa ato ang keep notes na pagahimuon with collaborators kita diha para kita maka-edit. Kung maka-edit na ato siyang ipaskill no sa ato ang group page. Website na to spiritstar2022.blogspot.com no. Atong article ato ang basahon diha nato i-post. Kung na nakita article basahon na nakita mabat-bat karon no kay Merkules kita. Kung mabat-bat ka na diri sa ato ang recording nga portion og sa atong recording dili pa kita makapanimbayya no sa atong makagalaan, mga kaigsunan og mga reminders. So ato ang panimbayya, good morning, good noon, good afternoon, happy das no. O nya na kita pagpanagsimba sa atong mga kaigsunan diha no kay midweek prayer meeting kita. Tapos good evening og good night no sa ato ang mga pag greeting sa tanan. Sa ato ang season of energy nga remind no nga unahon nato ato ang Ginoo sa ato ang mga pagmanta DMW, ang devotional, meditation, worship no. Makahatag kitag time sa iyaha para sa pasalamat, kapasayloan sa sala o kumanian na ang ato ng kikiki kaligo kaon lupad no. Anya ang ato ang state of living nga happy pamahaw paniudto panihapon no hantod sa pangatulog. Sumana atong greetings and reminders no nga unahon nato ang Ginoo og ang mga pag timan sa ato ang mga health. So kung nakaluto na kitag kalanon sa atong recording ato na siyang i-upload no sa atong Facebook kay MB kay naka-album ka na ato na siyang butangan to video ang atong album maulahi na siya no. Pero kung makabutang kita, ito na siyang i-share sa atong page, sa group page, may Twitter, Telegram. Magabot na dito, magkitag tipik sa kinatibuk-an, no? Reels, para sa ito ang long video. O niya, ito ang abangan. Shout notes, no? O ang naapoy sing, no? Sa tuno niya, tugtog. So man sa ato ang Facebook, sa ato anadayong kitang live of the hour sa atong YouTube channel. Subscribe and follow sa atong YouTube channel no. Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make a story, make play no para butang sa story. Anya atong live time 10 AM to 12 over high noon. Human sa atong pag-live, makalanto kita sa Doctrinaire Bible Study in the Earth, no? Tapos, malargo na lang kita sa ato ang kahapon nung taman sa gabion, ato ang The Review of the Day, nga 326-426-729, 9 to 11, no? Ato ang The Review of the Day. Tapos, atong week review of the week, tibok na itong adlaw sa ato ang Friday, ato ang review of the last year, ato ang day slot Sunday, Monday ug Tuesday. Human sa atong mga pag-review, So i-add atong account sa atong Spotify no. Atong account name is Spirit Star Caster Podcast Channel. Og sa ato ang podcast nga Google YouTube Music no, i-add ato ang RSS https://anchor.fm
S/is/D40 D42 for S/podcast/RSIs nganong i-add na siya no para makuha ato ang playlist. Pero butangan pa ba na wala ba ta kabutang no? Pero at least wag makabutang kita, maka-upload na po kita sa ato ang kalan-on diha no. So mauna na ato ang mga proseso no kay ato ang kining download ba lang ng MP3 wala man ni siya na plaster. So mag-plaster na kita para sa ato ang pagsugod sa ato ang pagampo magampo sa kamo diha no. Sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Kaya ito na pagabuksan ng ato ang pagpamalandong no. Ato ang favorite nga makaampo kita sa ato ang pagsugod. Nga magihan kita sa ato ang balang espiritu no. So magaampo kita. Ani ana usab kami ang magahom nga Diyos. Ikaw among pasalamatan diin ani an usab ang bag-o nga adlaw nga magapadayon kami sa pagproclaim sa imuhang ngalan nga amo ang manluluwas. Kami magatuon sa imuhang pulong sa lesson sa Wednesday, July 9 for excuses ug ang devotional ug uban pa nga mga pagatun-an ikaw magauban nini amahan nga ang balang espiritu maoy magadikta sa mga pagpamulong nini aron mahaom kini sa imuhang kabubuton ug kaming tanan malandagan gayod sa mensahe nga among maangkon niining among pagtuon. Dawata kami nga mga pinasaylo sa masala tungod lamang sa ngalan sa gahom sa among personal nga manluluwas nga si Jesus nga Nazaret nun. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang pagbasa sa first part. Sa atong pagpahap-emphasize, giving connects ang kaitik sa Genesis 20:12. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. O mao na itong say-say hapon. So ito na basahan ng senaryo diri. Giving holds significant importance in our lives. When people exchange gift, something profound happen which isn't necessarily visible to the eye. It's developed a bond between the two, drawing them closer to each other. O kanang sa gifts no nga between two no. Basa natin ng quotation diri og ugma nato padayon nun. By God giving us Jesus, He was connecting heaven with earth. He was connecting us with Himself. O mao na kibalik atong sa hagdan. Mulago kita sa itong second part. Atong devotional sa atong mga youth no, sa atong desire of ages, padayon kita og basa sa ato ang chapter 35 peace be still. Sa ato na siyang basahon ang tulo ka paragraph.
In the early morning, the Savior and his companion came to shore. Uy, dito po maghihapon ni sa shore. And the light of the rising sun touched sea and land with the benediction of peace. But no sooner had they stepped upon the beach that their eyes were greeted by a sight more terrible than the fury of the tempest. From some hiding place among the tomb, two madmen rushed upon them, as up to tear them in places. Hung about these men were parts of chains, which they had broken in escaping from confinement. Their place was torn and bleeding, where they had cut themselves with sharp stone. Their eyes glared out from their loom and matted hair. The very likeness of humanity seems to have been blotted out by the demons that possess them, and they look more like wild beasts than like men. Ay, ang gipossess na nino. The disciple and their companion fled in terror. But presently they noticed that Jesus was not with him, and they turned to look for him. He was standing where they had left him. He who had stilled the tempest, and who had before met Satan that conquered him, did not flee before this demon. When the men, gnashing their teeth and foaming at the mouth, approached him, Jesus raised that hand which had beckoned the waves to raise, and the man could come no nearer. They stood raging but helpless before him. With authority he bade the unclean spirit come out of them. His word penetrated the darkened mind of the unfortunate men. They realized dimly that one was near who could save them from the tormenting demons. They fell at the Savior's feet to worship him, but when their lips were open to entreat his mercy, the demon spoke through them, crying vehemently, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not." Oh, naghangyo ko nung di siya sakiton. So ato na siyang padayon ng ugma, no? Ato ang devotional sa tumayot ang Desire Pages. Barago kita sa itong 6th part. Third na itong part. Atong devotional for all. Basin malemota, Lebro na, no? July 9. Kita itulan mate Michael Belena Tchaikovsky. So gamit atong mga libro, no, kay daghan mga safe spelling diha, wala na nato gi-correct. So ang kay text sa Yok 9:16 na ibing version.
Nagkanayon, Jesus said to him, "Go and proclaim the kingdom of God." Umaw na siya, no? Proclaim the kingdom of God. Sayok 9:60. So itong basa na ang iyahang senaryo. Sabbatarian Adventist Foreign Mission happen in spite of the attitudes of the Adventists. The circulation of Adventist publication offered one avenue as immigrants sent them back home and others mailed or shipped them to friends living in other countries. As a result, Adventists in Africa were aware of converts in Ireland in the early 1880s, and by 1864, Africa had at least 2 believers in the third angel message, and one of those would soon take the message of Australia. Sa Australia din is Chikoski. Whether it like it or not, the newly organized Seventh-day Adventist Church was being faced with the challenge of worldwide mission. Not only were there converts, but the converts kept requesting missionaries to visit their lands. As on so many other occasions, James White was the forefront of those who envisioned a larger mission for the denomination. A month before the organization and General Conference in May 1863, he wrote in the review that ours is a worldwide message. And a few months before that, he had pointed out the need for sending missionary to Europe. Then in June, the review reported that the General Conference Executive Committee may send B.F. Snook, a missionary, to Europe before the close of 1863 as B.F. Snook. While the organization was so short on personnel that it could release Snook from his current duties, it did have a minister who was more than eager to make the trip in 1558. Michael Belena Tchaikovsky, an ex-Roman Catholic Polish, convert din eh. Priest agad siya, no? Who had converted to Sabbatarian Adventism in America in 1857, wrote, "How I would love to visit my own native country across the big waters and tell them all about Jesus' coming and the glorious restitution and how they must keep the commandments of God and the faith of Jesus." But Tchaikovsky was new to the faith and perceived by some to have personally instabilities. As a result, the 70 people refused to send him. In frustration, the creative fool requests the First-day Adventists to sponsor him. They did, but when he got to Europe, he preached the 70 message.
The church is full of interesting people, but God managed to use all of us in spite of our obvious lack. Thanks be the Father for His enabling grace. Uy, na guys, sila kabala kagamay kang Chikoski, no? Kay bago palagi siya, no? Pero kay na ako no sponsor. Kung nakawali ko na siya dito sa iyang country, no? So, Chikoski, paghihapon kita sunod na ito nga pagbasa, no? Hamana kita sa atong devotional for all, basin malimot ta. Lest we forget, malago na kita sa itong mga Sabbath call, no? Kaya itong mga devotional, ang first, second, ug third na itong nga part, mga Sabbath call, ato ang fourth, fifth, ug sixth na itong nga part. Sa lago kita sa ato ang fourth part, Sabbath call, sa atong mga senior youth, yung adults na itong mga professional. Atong third quarter, the book of Exodus, atong team. Og lesson to na itong series, Trying Your Own Way. Atong pagatuan ang Wednesday, July 9, Defending Ourself. Uy, invite nga portion, no? Kamoses paghihapon eh. So mga ka-apply, gamito na itong mga application mga ka-apply. Kung may mga ditag mga wifi, search sa ato ang Play Store. Sabbath call 1 PM. Download and install. O niya, kumutungan na ang open, i-open. Pag nasa home, ato itong i-click ang ato ang inverse. Pag-click ato sa ato ang inverse, i-click din ato ang lesson 2. So mahatag dayon na siya sa display nato sa kasagbutan. Welcome kita sa Wednesday, July 9. Defending Ourself. Invite the portion. Sarang basahon, like Moses, Jesus faced opportunities to take matters into his own hands and to defend on his own strength instead of trusting his Father. As temptation, Jesus faced presented a way to bypass the difficult ministry he was called to do. When the devil tempted Jesus to make bread out of stone, he was tempting him to do things the easy way. Sa Matthew 4:3, no? Sa KJV nga version ito basahon. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command the stone. Command that this stone be made bread. O mauto ang temptation ni Satan. Truth be told, it's not that difficult to justify creating food for yourself when you're about to die from hunger. This word seemed especially true for Jesus when he knew that he had to stay alive to complete the mission that God had sent him to earth to accomplish. So, for Jesus, the temptation to create food was a very real one. Like Moses in Egypt, he was tempted to use his ability to provide a logical solution for the immediate problem. However, Jesus had learned the lesson that Moses and his story still needed to learn. When you have a mission from God, you must not depend on your own abilities. You must wait for God to act and lead. O mauna diha ang pa-emphasize, no, nga dili sa imong own ability, kundi dili maga-depend gyud Ginoo, no.
kung sa i-instruction sa Ginoo, act and laid, no? When Satan tempted Jesus to worship him, sa Matthew 4:8-9, Jesus was again placed in situation where it must have been very tempting to accept Satan's offer. Jesus knew that the suffering that await him. He had read the prophecies and Hebrew Bibles. He knew a life of shame lay before him in his attempt to fulfill his mission, gaining the worship of whole world through an easier route must have been a legitimate temptation, even though most modern Christians typically portray the temptation as not very serious for Jesus since his God. There were truly difficulties similar to the one Moses faced when he saw the Egyptian baiting the Israelite slave. Gibalik na ito ng reaction ni Moses, no? In addition, at the end of Christ's earthly ministry, he was enticed by different means of attaining things on his own. In this temptation, the gospel account do not specifically mention just being tempted by Satan. Rather, we find tucked away in Christ's pleading prayer to his Father a simple, almost cryptic piece, nevertheless, not as I will. Sa Matthew 26:9. And he went a little farther. Ampo na siya, no? And fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thy will." Umaw na ang ihaging ko, Apo nga magdaog yapon ang komandante sa iyang kinabuhi, no? Iyang father. Here Jesus rebelled that he didn't want to complete the mission. There must have been another way, an easier way, but he had learned to trust the Father's plan. He submitted to the Father when he said, "Nevertheless, not as I will, but as you will." Instead of choosing his own way, just yielded to the plan, the timing he received from his Father. Journal na mga classmate, meditate on Exodus 2 again, and look for where Jesus is. How do you see Jesus differently or same again? In what ways have you encountered an Egyptian master beating Israelite slave? What God calling you to do? Uy, response ni mo ampo, no? Humana kita diha sa verse. Malargo na kita sa batkol sa ato ang John Yoriot nga marag mahantong. So cornerstone connection na dayon kita. Ato ang fourth part, no? Fifth part. Ang sabat ko sa itong junior youth nga brag mahagtong. Atong third quarter sa itong cornerstone connection, the Jesus walk. Lesson to na to kan I gate a witness. So ay pabasa diri sa punchline. Tanaw na to atong ay kuan man din yung basahon ani. PDF, no?
Bueno, ato na siya basahan na to ang punchline no to passages. Pero ato na siya basahan yung mga passage diri para ma-review na po ato ang mga na tun-an nga mga memory text no. Pero at this juncture ang ato ang intermission no. Marking na pud kibali no. Intermission kita naka isa ka oras na kita kapin, so ang mata diha sa iyang pagpamahaw makapamahaw, sa tong paniudto makapaniudto, ato ang panihapon makapanihapon pud og sayo, panigabi panisay city utsunoy bi og cheese, ato ang pangatulog gatasing kabing watering comfort. Sa padayon pakita sa ato ang kalanon diri esweltohanon, padayon pagkamo diha no sa inyong mga kalanon, mga pagabuhaton. Pangbasahon nato ning mga K-text diri, Matthew 28, 18-20, Mark 1:14-15, Proverbs 29:7, NIV version John 20:21, Psalms 27, NIV version nanahon nato ni ang tanang kagahom pero the message nga version no. Jesus and delighted went right ahead and gave his charge. God authorized commanded me to commission you. Go out and train everyone you meet for a year, and this way of life, marking them by baptism and the threefold name. Uy, nag-threefold name diri. Father, Son, and Holy Spirit. Then instruct them in the practice of all I have commanded you. I'll be with you as thou this. As thou this. Day after day, right up the end of the ages. Ay, kuyawan, magi pakapin, no? Day after day ko, no? Nya. Hantod sa walay katapusan. Muragi, saad niya kang kuan ba, kang Jacob, nga magauban, bising asa. Diri, day after day, gyud ko, no? Sunod, Mark 1:14-15, the message hapong na version. After John was arrested, Jesus went to Galilee, preaching the message of God. Time's up. God's kingdom is here. Change your life and believe the message. Ay, kaya po, time's up ko, no? Sunod, Proverbs. O, kang King Solomon. 29:7. NIV version. The righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. Oh, ang wicked walay concern. Pero natin ipakita to sa video no nga gitawag na sila nga mini gold Samaritan no, kay nakita nila to na ay naningkamot gid ang isa kay lunok man during lunok na humod ang iyahang kotse. Unya na ako noy mga bata sa ilalom natubigan na to gamay ang kuan ang katong amahan ba to na sa ibabaw. Ningkamot gid siya nga maabri niya tong kuan nasulod sa iyang kotse kay naa may mga tao didto. Duha kuno ka granddaughter unya no. Napoy matanda. So ningkamot siya yung duk niya ang kanang ibabaw sa ihang auto. Na may nakabantay nga mga good Samaritan, basta lang gilangoy lagi sila, nangadto sila dito no, sa ilang madala, na nagdalag ka ng kutsilyo, kay para maukab lagi itong kuan, na nagdalaog ka ng bara di kabra, pang kawit, no, pang bunal, nabuak gid ang kuan, ang samin. Nakagawas gitong mga bata, nasamad pa ganitong kuan namahan sa iyang pagkuan, no. Pero mo to gi langoyan sa dito, daghay mga laki dito no, nga nitabang.
napatay kuan para makasakay ang mga bata, gakuan siya og dako nga baldi. Tabangan nila to kuan kibali, dito isakay tong bata no sa baldi. Kay lunop naman, laom naman pag across no pagtabok. Ang tigo ang pwede naman to siya tabangan dagdayong no. So naluwas kibali to ang mga na-stranded dito nga na kuan sila sa tubig tungod sa mga tao nga adunay pagka Samaritan heart, di ba no? O mao ni no dak righteous girl. O makita nimo dito no nga katong nitabang aduna gay mga pagka-righteous no ilang kasing-kasing, di ba? About justice of the poor nga kanang makatabang no. Mapobre or nga nanginhanglan, but the wicked have no such concern. O ang wicked dili siya mo concern mo nang nagi mga kasing-kasing nga di gusto nga mabutang sila sa wicked no nga kanang kasing-kasing nga di makatabang ba kay sa wicked di ay na ano. So na John 20 verse 21 in IB nga version. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Oh, kalinaw. Di ba no? Hatag. Sunod, kang King David, Psalms 27 and IB last ng teksto. Some trust in chariot. Uy, dugay na kayo ni last year, no? And some in horses, but we trust the name of the Lord our God. Uy, nasumpay pag ining the name of the Lord our God, no? Or Yahweh, no? Ang ato ang saligan, the name of the Lord, no? So mao ka na ang mga maanindot nga ato ang punchline nga mga critics no. Ato ang basahon diri yang insight sa about sa teksto nga atong ipangbasa. Read the two passages and outline section that come from the message. Ay katong lang the message ay no. Paraphrase man gutong the message no katong sa Matthew 28 no nga na day after day magauban siya no. Katong times up no. Heard the message. Now choose one of the remaining verses from punchline and translate it into contemporary language similar to what Eugene Peterson did with the message. So mana kita diya sa atong Cornerstone Connection, ato na lang maka corner mo tubag ana. Molargo na kita sa ato ang last nga hugna. Mubo ra kay no? Sa ato ang Bible study on a lesson. A study on the words. Marathon lesson karon Communion with God. I will gaswell sa Heptology edition. 7 parts. Atong textual audio video bisalid nato nga presentation. Og diri na kita sa ato ang 6th part sa baskol sa atong mahamtong atong 3rd quarter Exodus. Atong long title Exodus Journey to the Promised Land. Ato ang series sa ato ang 3rd quarter nga lesson 2 The Burning Bush. O kato pagatunan sa Wednesday ang upat ka mga excuse kibali no katuning pag kani Joseph Moses no 4 excuses ato pagatunan mga kabro.
Atong gamiton mga kabro. Atong browser mga kabro. I-browse. Sabbath.adventist.io. Para sa English, i-click dayon to ato ang image no nga Exodus. Tapos pilion dayon ato ang lesson 2. Pilion dayon sa ubos ang ato ang Wednesday nga pagtuon, no? So, kung inyo nang gi-click atong Merkules, ang Wednesday, makita na to ang kahoy na asab, no? Nga muraga kayo nga gaawra-awra o green iyang kayo kibali. Naay pagka light green. So, ato na ning pagatunan ang 4 excuses. Pila kini ka verses 16. Read Exodus 4 verse 1 padulong 17. What set of sign that God gave to Moses, o set of sign, to perform in order to strengthen then his possession as God messenger. O na sign ato basaw, no? KJV nga version ato ning balik ko ng pag-istoryahanay nila. And Moses answered, said, o man niya ang mga rason, no? Behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. Uy, day secondary, di ko na maminaw. For they will see the Lord hath not appeared unto thee. Ay uno, kaya na baya ang communication nga nag-message ang Ginoo sa prophets o katupong tao nga pahibaluon po niya nga ang prophets muanha sa iya, di ba? Pareha to kang Pedro ba to? Kang Pedro o kang Cornelius, no? Naglibog na ganang itos Cornelius si Pedro kay nganong gipadamgo siya ato ang kanang so ato balikon og pasa, no? Kay wala lagi nag-connect, no? Kato kang Cornelius nga mag-connect man to kang Pedro kang Cornelius na kay communicate man tong Ginoo sa ila duha, no? So padayon kita, no? Kay katong basing wala nag-appear sa ila, ha? And the Lord said unto him, what is that in thine hand? Amo na niyang what is that in thine hand? Sumpay din ni, no? Di na siya balik sa story. Sa kuno naa sa iyang kamot, no? May gani nakadapod to nas kamot si Moses. Tiguan na magig kuno si Moses gitawag diha, no? Sa kanang burning bush. Di ba tanawra na iyang picture, tigawang na siya, no? 80 na ba? Lali man ka ng 80. Nakabalita ganitag kanang natin na interview, no? Nga 80 ang iyang edad. Gitagaan kuno siya sa kuan. Gobyerno og kanang 10,000 kay di na basta-basta ng 80, no? Nano kuno na siya incentive sa ato ang gobyerno makaedad ka ni ana, no? Pero kini si Moses nga gitawag siya tiguan na pud sa 80, no? Suman niyang last nga 40 kanalaging ko ano
Ato kan nga life begin at 40, no? Pero kang Moses dili siya begin at 40, no? Life journey ni Moses, no? Labi na gyud dito sa Exodus begin at 80, di ba no? O di na pagay kanang taas-taas nga paglawig, no? Sa edad si Moses, di ba no? Imbis magpahuway na sa kay tigawang na kayo, no? Gigamit yun sa Ginoo nga magbaktas-baktas sila, di ba? Mabito arang-arang tong baktas nila kay nagabot og 40 years. Di ba para pakusgo ni magdaga ng mga tiguwang, no? O maon ni atong gipakuan diri ano nga unsay naa sa iyang kamot. Diha mapud nato makita, no? Nga tiguwang na gyud kay sungkod. Tanawa, gada siya sungkod pero di siya sukamod, no? What is that? And thine hand. And he said, Arad. Orad. O tanawa, Google, unsay rad? Sungkod, no? Amat sa nga sungkod na may sungkod pang karnero o sa iha bagi kahang. Pero double purpose na, no? Kay gabantay mo kung sa karnero pag abot na niya pagkawas niya sa Ehipto, no? And he said, cast it on the ground. Uy, ilabay ko no sa kanang yuta ang iyang sungkod. And he cast it on the ground, and it became a serpent. Sa balayan kita, no, katong iyan ang giitsa ang rod sa ground. Ma-surprise na lang kas Ginoo ni kadto man sa ingon nga. Unsay na isang kamot? Ay sungkod. O isa nang utas mo sa taong ka man sungkod, no? Giitsa og nahimo tero became a serpent. And Moses played before it. O di ba? Medyo nahadlok siya kay nahimo ko serpent. Nga ba ito ipakita dito sa video nga? Dito naman sila sapa. Talikod-talikod siya, tuklaw mo siya sa halas. Banakon ko, no? No? So kato pong kuan na, nikalit lang sila, wala itong nanuklaw, pero dako kayo nakita niya, dako kayo nga halas, kadagandagan sila, no? Maupod si Moses nga, adlok po siya, nahimugong halas, no, iyang sungkod. And the Lord said unto Moses, put forth thy hand. Grabe, kana, taste of, kuha na po na siya, no? Taste of faith, di ba, no? Kay, ganun kulitan man mo, kalit rin ng tuyok, mapaakan hinon mo kamot, di ba, no? Pero wala din na istorya nga, nagbalibad-balibad pa sa Moses, no? Thy hand. And take it by the tail. O, punito na ba niya itong ikog, no? And he put forth his hand, and caught it, it became a rod, and his hand. O, di ba? Wala ko anong makita gini mga naagi yang pit, no? Kay, wala na ilangan-langan ba? Wala, maulit ang gino. Kanugay ba ni Moses? Sikapa di ko Ginoo, mapaakat palag ko. Di ba, no? Wala. Pero kato nakita gid nga naagi pagtuo si Moses, no? Og nabalik siya nga sungkod, no? And it became a rod and a son. And they may believe that the Lord God of their father, the God of Abraham, and the God of Isaac, the God of Jacob, hath appeared unto thee. And the Lord said furthermore unto him, uy, tihan na po siya. Put now thy hand into thy bosom,
Okay ni, wala na isungkod. Han na lang yun. Bosom, bosom, Google. Sabakan or satiyan, no? Ang bosom, no? Ang kamot. And he put his hand into his bosom. And when he took it out, ay maragi ko otra siguro sa iyang kuano, sa nina. Behold, his hand was leprous as now. Leprous lagi nung ano man ano nga ni agi. Kuan gid siguro kanang sakit ba ng leprous no? Na murag kasamad-samad, ni kadto ka samad-samad no. Makahimo gid ang Ginoo kanang pag-damage no kay gi example diri kang Moses. Nga gipakita iyang wonders na damage ang iyang kamot no. Katong paggunit niya sa tiyan na leprous no. And he said, put thine hand into thy bosom again. O para maulian no. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom. And behold, it was torn again, as his other place. So, na kuan gid kibali no, na healthy maayo no ang iyang hand no. Kay other place naman dili gani normal no. Sumurag na agi gipahiwatig gid maayo sa Ginoo no. Nga kamao gid siya mo damage, kamao pud siya mo restore og maayo no katong sa kamot ni Moses nga iyang gi example sa iyang wonders no. And turn again as his other place. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign. Mao di ito ang gitudlo nga kanang kay mangita man lagi sila kuan mga miracles mabi itong gikuan sa Ginoo dito sa katong centurion nga mutuo lagi mong nay mga miracles gitagaan dayo reading nga miracles si Moses no katong sungkod niya mahimong halas ug kanang kamao siya nga mudamid sa iyang panit no ug kamausad siya mo balik no mo ayo sa iyang panit no kundi kuno sila mutuo sa first sign that they will believe the voice of the latter sign. And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, two signs di ay nino, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river. Kini sumpay na nino, dili na ni i-practice pa ni Moses, largo na ni dito, nga mukuan ko na siya river no dito sa water, and pour it upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood. Kuyaw no, ang miracle sa Ginoo kay kanang connected ra ba no, para masugod ang ihang miracles, something nga naa diha nga point imo siyang kuhaon o niya ibalik tangkugo nimo to nga point, di ba murag pag-touch ra no diha ang mo start og mo restore, di ba start and restore kibali no. So maot ni ang kung dili sila makuha sa duha ka sign ang katong water himuong dugo no, to dili di ay to tibuok tanan mahimong dugo gyud untana no, nga river kadto lang iyang gikuha nga iyang iyabo ang mahimong dugo no, na become blood upon the dry land. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. Grabe, tulo na ka kuan, tulo na ka miracles ang ilahang gisulayan ni Moses og sa Ginoo, nagpangsyon no, pero nirason pa gid si Moses nga di ko na siya eloquent no. Neither hitherto poor, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow in speech. O mao to no nga
Di siya eloquent. O makuha na ni nato ning upat ka excuses, no? Nga slow in speech and slow tongue. Nagsumpay na speech ug tongue, mamaor man na. And the Lord said unto him, who hath made man's mouth. Oh, nanagid no? Say naghatag sa baba, no? Or who maketh the dumb. Laka ka ng amang. Iya gidang gikuan nga sa amang. Naagi siya kagawom sa amang, no? Or deep, kanang bungol, no? Or the seeing of the blind. Have not I the Lord? Oh, gipakuan niya nga. Naagid siya kanihan na, no? Now therefore go, and I will be with thy mouth, no? And teach thee that thou shalt see. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. And the anger of the Lord was kindled against Moses. Nasuko na siya, no? Nasuko lang gilo, grabe kuat sa gilo. And he said, is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also behold, he cometh forth to meet thee. Grabe, no? Murason-dason magid siya, gipaanhin na lang nako si kuan Aaron, no? And when he said thee, he will be glad in his heart, and thou shalt speak unto him, and put toward his mouth, and I will be with thy mouth, and with thy mouth, and will teach you what ye shall do, and ye shall be thy spokesman. Oh, spokesman gid siya unto the people, and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God, and thou shalt take his rod in thine hand, wherewith thou shalt do sign. Oh, mo ito yung gamitin nga sign, no? Ang masungkod. So, tanaw na ito ang himay-himay sa teksto, diri sa iyang insight. Moses again tried to excuse himself from the tax God acts of him. Sa ato ang Exodus 3:11 nga atong gibasa, no? Pilahin ang po ni. And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Unang kinsa kuno siya, no? Pero mo ko anon nga, dako na kag power kay ikaw ang gisugo sa Ginoo, no? He did not want to go to Egypt and confront Pharaoh. After all, he had already failed when he previously tried on his own to help the Hebrew. Also, his own people didn't believe and accept him as their leader. That's why we formulated a third objection. What if they do not believe me or listen me? Oh, napasi alibay, no? Di ko na ito. Sa Exodus 4:1 in Ibing version, KJV mo ni. And Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Oh, mana, no? Pero wonders to ang gipakuan, no? Signs ng itugbang sa ilahang pangutana. This was not the question to learn something new. It was an attempt to say no to the responsibility that God asked him to undertake.
Two miraculous signs are given to Moses to perform before the elders of Israel, and later before Pharaoh. Ay mao. Pasabton lagi gihapon niya na pasainan pa gihapon to niya bising sa Israel. Sumatono nga before sa elders sa Israel o niya sa Pharaoh, this stop turning into snake and then back into a stub, and his son becoming leprous, but then instantly held. But miracle should convince the elders that God is at work for them. But if not, the third miracles, that of turning the water into blood, was added. Umaton gibasa no? Nga mahimong tubig tong iyang gikuha dito sa river. Although God gave Moses these mighty wonders, he still raised another excuse. O diba kay nano tayo excuse? The fourth, he is not good speaker. Not eloquent, slow in speak, slow in tongue. Sumpay naman to siya no? Mo to siya nga good speaker, not good speaker. So dugang pa nga atong pagkatun-an. Read Exodus 14 to 18. Chapter 4 verse 10 to 18. Sa KJV nga version, then Moses said unto the Lord, My Lord, I am not eloquent, neither hitherto nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow in speech. Ato lang siyang balikon no, kay mano yung alibay. And slow tongue. And the Lord said unto him, What made man's mouth? So manatuno nga, magauban siya sa baba. How does the Lord respond to Moses? And what lesson can we take from that for ourselves in whatever situation? We believe God's call to us. Sumauto no, ang kinalasan gani nga padtuon na lang niya si kanang Aaron no, para na nagi kauban no. Nindot bayagin ng sa buhat na akay kauban no, kay diha man na magsugod na ay makasabot kay na kay kauban unsa magud nimo nang wala kay makauban mo ikaw isa nya mangita kag na kay kauban ay dayon pod mo kasi nagtanay no. The eight of four excuses show Moses reluctance to follow God's call. With reasonable objection, he marked his unwillingness to go. The first three excuses are the form of question, who am I? No? Who am I? Katunong akin sa brasya. Ikaduha, who are you? Okay, giapil na ito niyang sa Ginoo no? Kumangutan-on sa akin sa siya. Ikatulo, what if they do not believe me? And the fourth objection, the statement, I am not eloquent. O mo ito ang ikaupat, no? God raised to all of them and brought a powerful solution to these excuses. God present many afflicting promises. So last kini nga paragraph, habay question diri. Wala. Last na paragraph. Then Moses delivered his faith and final plea and directly asked, Oh my Lord,
please send someone else. Oy, mabasa di ay na. Mumaurong po din sila kang Jesus Christ, no, nga pass this cup over me. And I said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him who will send. Dili kay klaro, no? Pero marag nagyapon sa gi-volunteer nga na ay yang gamiton, no? Nga lain. And respond, God tell him that he is already sending his brother Aaron to meet him for support. Finally, Moses silently conceded and asked Jethro for his blessing before departing for Egypt. Uy, nanamapay. Ay, Nomre siya sa media, no? Unya, kung mabuhat na siya sa iyang buluhaton, kanang madto siya sa Egypt, nagpabasbas pa rin siya kan Jethro, kay priest man si Jethro, no? Nagahimo sa senaryo pag sa tawag na, no? Blessing na lang, no? Para sa iyang buluhaton, no? So maura ka na, wala kitay conclusion question, di na kayo na ito ma-expand. Pero ma-review na lang gid nato, no, nga ang punto diri nga tulo ka excuses, no? Di lang siya rason largo kundi identity, di ba? Ang giyon nila nga identity, no? Nga who am I, ba? Kinsa ba siya? Apil pod sa iyahang for excuses nga basing mangutana sila kay labi na kanang hindi lagi parehato kang Pedro o kang Cornelius nga magkunik ba murag dili magkunik ani mo ba yung gipakita sa iyang mga wonders kay bisig sa ko ano kato paglalis-lalis niya nga prophets lang iyang istoryahon, no? Diba? Mabitong nakasabaan si Miriam kay nganong si Moses raman ang istoryahon sa Ginoo, diba? Kita di ay, no? O mao to nga murag dili siya mo communicate sa parehatong iyang pasabton ang taga-Israelites. Wala na to kay bali dili na mo patibabaw pa dito isa ka elders dito ang paminawan ninyo na sa Moses. Inana ba, no? Kay na plaster na nga wonders lang ang iyang ipakita sa ilaha og diha sila makasabot, no? Og mao kadto nga kinahanglan mailhan ang gasugo sa iyahan, no? Who are you, no? Di ba nga kadtong ningon siya nga I am that I am, no? Onya kadtong basing di ko no motuo, no, kung sultihan sila na gani siya assume, no, nga mubuhat siya sa iyang misyon. O mao to nga gipakita ang wonders, no, nga unsa may naa sa imong kamot, no, rad man to na siyang kamot siya nga it's a hyuta. Pag it's sa yuta nahimo siya nga serpent, no? Pero nasa gibati sa kahadlok pero pag itong gipapunit siya, nipunit man po siya balik, no? Nabalik og sungkod. Ikaduha nga sign katong kay basin dili mo tuo lagi, no? Wala na sungkod kadto nang kamot na lang gid niya ibutang niya sa iyang tiyan, no? Uya pagpagawas kuratan gihapon si ko ano. Wala to ga x-rays nga nakuratan siya pareha ra gud sa nakita to ang halas, no? Pero kung pagtan-aw nimo na bungkag na imong kamot kay leprosy, di ba? Gilawalaon sa wala ko kawot Ginoo. Di ba, no? Say ka wala ka boses, balik na sa imong hikap, no? O mao dayon to na ulian ra siya, no? Sa duha ka sign gipakapinan pag itong ikatulo, no, nga kundi sila mo tuo himuong dugo ang kadtong gikuha nga tubig, no, nga gisulod sa kabo pagyabo dugo, no.
So na exhibit na sa Ginoo ang tulo ka sign. Pero bisan pag nasaabot na nila ang tulo ka sign, naglikramo pamangid si Moses nga di ko no siya kamao musulti, I am not eloquent, no? Slow in speech, slow in tongue, no? Mo to nga ipasabot kinsa man koy gahimo anang imong baba, no? Kinsa gahimo sa buta, sa amang, no? Amang, bungol, blind, di ba? Iya pa tong gipako ano? Promisan gid siya nga ako ang no maga pamulong sa imong baba, di ba? Pero na siya pagkahadlok mo to nga gipaanha na lang gid niya si kuan si Aaron, no, kay dili lang sa pag-ibig message kundi nindot man ang nakay katambaya yung yun, no, nakay kauban sa mga buluhaton. Mabaya nang mag-asawa, hali wagi ko ano mag-asawa ga laay ko ano. Abuhat po di boses po siya kauban, no. Anton medyo nasulbad naman kay duha naman sila, no. Dito na tuno katunang ningon siya nga magpapili daw ko siya lain, no. Pero na-insist man tong Ginoo nga kinahanglan gid siguro ka training ka sa imong kauban, no, nga si Aaron, no, mao to siya nga padala na lang si Aaron o gahiha ra to na silent, no, na concede ang niya dito pagid siya, no, sa kang Jethro pagid siya nagpa-blessing, no, kay napuno nang pud siya blessing sa Ginoo lani man baka tong mga instruction. Pero dito nagpa-blessing pagid siya kang Jethro para sa iyang pagbuhat nga moadto siya sa Egypt. O niya tiguwang na siya, di na kay siya mabantayan, no, pagbalik niya sa Egypt mo to nga na mga sign and wonders nga iyang gidala. So mao na kana ang atong natun-an sa 4 excuses nga santa kibali ang mga excuses ni Moses, no, sa Ginoo kay iya naman yung plano, no, nga si Moses ang ipadala, no, ang tao murason na gid ang tao, no, pero nakita po na sa Ginoo ang abilidad, no, nga kaya nimo, di ba? Kay daghan ba yata pangpili karon nag-eleksyon ang ato ang General Conference, no, o nabag-o na ang ato ang president, no, sa ato ang General Conference nga section or sa GC nga session. So ato na lang ihatod pod ang para sa atong pagtapos kay wala man tay conclusion question. Ato ang mga presidente sa ato ang mga division nga bag-o, no. Ang SSD or sa Asia kibali, no, nga Pacific Division sa atong mga kaigsuonan atong bag-o nga incumbent, no, na re-elected ato ang president sa South Asia Pacific Division si Elder, no, Roger Caderma, o ang secretary sa SSD gihapon Southern Asia Pacific Division elected si Samuel Yutam Ben Dusano, o niya ang treasurer sa SSD South Asia Pacific Division si Jacinth Adap, no, ang treasurer kibali, no. So napay mga president diri sa division nga nangapili pod
Nagkalain man nga division na ay SCD nga division, ESD, IED, AUD, NAD, NSD, SAD, SPD, SID, SUD, SSD, no, katong gibanggit gaina. Ayan na po, TED, WAD. So basta di division, unya kung is mga naladiha ang south, pag na west eastern, no. Ang P, P. Okay, bali na anay na hanay diri nga nangapili nga atong mga presidente, no. So mao na ato na siyang gipasipod kay sa pagpili kang Moses, no, nga humility raman pud jud kang Moses, no. Pero ang Ginoo kanang ang Ginoo mo'y ga-train sa iya, do ba? Nabay ti kuan nga sa giporma pa siya sa bata, no, I know you, di ba? Nga giporm pa sa taguangkan sa bakan sa inahan, kahibalo na ang Ginoo unsa uniya ang bata, di ba, no? Ug mao to si Moses nga gitrain pud to siya, no, sa Ginoo, kay gipa-eskwela man gito siya sa Egypt. O niya na siya mang na injustice, no, kay nakabato na magito tog injustice kay ang gipanlipdan ang Israelite, pero ang Israelite wala ni kampi sa iya, ha. Mao to nga gipatesting daw kuno si Moses og pagbantay og mga karnero, no. Naniguwang siya dito sa karnerohan, no. Katong dito na siya sa Midian. Kibaling mao na, no, nga apil sa iyang training, no, kay di lang gyud kanang mga tao lang ang imuhang atimanon, apil na itong karnero. Kay bising si David, karnero man po ang iyang gibantayan. Daghay mga gipangpili sa Ginoo, no, mga karnero bantayan. Si Gideon, karnero gihapon ang gibantayan, no. Ang gipagtawag, no. Kay diha po nimo makita ang imuha pong pag-atiman sa katawhan, di ba? Ang kangkuan kang Pedro, ginagay siya nga, feed myself, di ba? Feed my lamb. Oh, karnero gihapon. Mo na kasagaran. Naagi gid si Moses nga magbantay sa karnero para sakto gid daw. Ang Ginoo ga training kay balik ang Moses ba, wa siya kasayod nga gi-training na siya, no? Ang komandante ang gapaigo sa iyang kinabuhi ang Ginoo, no. Mobalibad siya nga under train na gani siya, di ba, no? Sumato nga na convince gid siya sa Ginoo, no. Besan pag daghang excuses kay upat, no. Pero unsa man nimo kung ang Ginoo ang gatrain sa imong kinabuhi. So mao na ang ato ang pagpadagan gid unta na sa kinabuhi, no. Nga bising dili takos, pero ang Ginoo mo'y gatrain sa atong kinabuhi para mahimo kitang takos. So diha na kita natapos. Magampo na kita sa ato pagpasalamat sa atong natun-an. Anining matak na, So magampo sad kamo, no, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. O ato na kining pagkatag-upan sa pinasahi nga pagampo, magampo kita. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios, ani ana usab kami nagapasalamat sa mensahe nga among natun-an karon, sa mga devotional og mahitungod sa 4 excuses kang Moses nga ikaw gayud ang nagapasabot kaniya amahan, kay ikaw magyud ang trainer kang Moses, ang komandante sa Exodus. Nagaampo kami amahan nga ikaw usab magapatiliwala sa amo ang mga pagbuhat diha sa imuhang buluhaton nga adunay kagahom
nga ang sama sa kagahom nga gihatag mo kang Moses, signs and wonders sa kadto ang sungkod nga mahimong halas ug ang pakita gayud nga aduna ikay kagahom sa pag damage sa health o sa pag-restore sa health. O bisan pa ang tubig nga mahimong mapula nga tungod sa imong kagahom nga paghatag sa authority nga magahimo kami sa imong puluhaton, hinaut nga mahatag mo sab ang kagahom sa amo ang magbubuhat. Labi na gayud sa mga nangapili karon nga among mga presidente, hinaut nga aduna gayoy mga pag-anoint nga gikan kanimo Amahan. Amo agiampo ang among nangatun-an nga mahimo kini nga amo agayong matimaan ang pagtawag nimo kang Moses pinaagi gayud sa signs and wonders ug ang katambayayong nga igsuon nga si Aaron ug kaming tanan mag tinabangay sa mga buluhaton isip imong mga pinilanggang kaanakan diha sa imuhang pagtumala. O ani ano usab kami Amahan naga duko sa maulo timaan sa amo ang pagka masalaypon diha sa imong atubangan. Hinluoy kami Amahan, pasayloa kami o amo ang gilauman ang tanan tungod lamang sa ngalan sa personal sa among manluluwas nga si Jesus Christ. Amen. So diha na kita nagtapos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod sa atong tulomanon Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon communion with God, I will gospel sa Heptology edition. Kung 7 parts atong textual audio-visual na atong presentation. Largo kita din kita alayon sa ato ang July. Middle of the week kita karon kay Wednesday, no? Na kita series sa ato ang gabi-gabi sa atong Hope Channel. Ready to Cross ni Pastor Cabardo. Sa inyo nang subaybayan, no? Sa inyo mga data, mga wifi, wala man na sa oras, no? Kung nana sa oras, no? Sa alas 7 itong gabi-gabi. Pero kung nakamoy mga pag-review, diha na sa atong maditag mga wifi, no? Ug ang gana, ang balang espiritu magapa-remind usab kaninyo, no? So, daghang salamat na usab, no? Sa inyong pagpaminaw hantod sa sunod nga higayon. Ang Diyos magauban ka natong tanan, ug may adlaw tanan, dalaygon ang Diyos.